Nice day ngayong araw. Tatuan pa din. At i-stencil na natin yung napiling design ni ma'am. Gagawa na naman tayo ng minimalist tattoo. At nadikit na natin. Umpisa na natin to. Let's go. Dahil maliit lang itong gagawin natin, hindi naman tayo ganun magtatagal. Naman pala yung nakapagpatato na sa atin dun sa kabilang braso niya. Kaya dito naman natin siya gagawan sa kabilang braso. Gaya ng tattoo niya sa kabilang braso na sulat lang. Itong gagawin natin ay letters lang din. Maliliit nga lang din kagaya ng dun sa kabila. Gaya nga ng diskarte natin madalas. Sa kanang braso tayo nag-uumpisang magtattoo o sa kanang kamay ko punta doon sa kaliwa para hindi nahaharangan yung gagawin natin at hindi mabura yung stencil na hindi nadidiinan ng braso natin at nakukuskos. Itong napiling ang design ni ma'am may dikit-dikit na letters. Kung hindi nyo nga mabasa ako din kasi medyo lumalabo ng stencil natin dahil hindi ko napapansin na papatungan pala ng isang kamay ko, pero okay lang kasi nakikita pa rin naman natin. Medyo malabo nga lang pero ang mahalaga ang importante. Tama ba yun? O yung importante yung mahalaga. Dito na nga rin pala tayo sa last na letters. Bali dadaanan lang natin ng bagya yung ibang part kasi medyo makapal dapat. Para may mga part na makapal at may part din na maninipis. Para pala sa ginamit nating needle, gumamit tayo ng 3RL na needle. At daan-daan lang natin tong ginawa at binabalikan pa natin yung mga ibang part na kailangan din ay medyo makapal. Wala pa pala tayo sa huling part dahil meron pang natitira. Natatakpan lang pala natin ng daliri. Medyo malabo na nga dahil natatamaan ng pagpunas natin. Pero ganun pa man, mahalaga pa rin ang importante. Importante pa rin ay mahalaga. Dahil nakikita pa natin ng bagya, itutuloy-tuloy pa rin natin to. Dahil ilang letters na lang din naman yung hindi pa natin nalalagyan o natatatuan. Kamusta rin pala kayo kapag nabuburan kayo ng stencil? Ano yung madalas nyong ginagawa at diskarte para magawa nyo yung mga pyesa kahit wala ng stencil? Kaya nabubura na. Pag nabuburan din pala ako ng stencil, kadalasan tuloy-tuloy ko lang hanggat mayroon pa ako nakikitang bakat ng stencil. Minsan naman din kapag hindi ko na talaga nakikita, tinatry ko na lang din drawingan o sulatan ulit para nang sa ganun makita ulit pinaka-detalye o design ng gagawin. Pero dito sa gagawin natin dahil nakikita pa naman din natin, di na natin drawingan o susulatan. Itutuloy-tuloy na natin to dahil nakikita pa naman natin yung pinakabakat ng stencil. Ikaw Kap, baka pwede mo naman na-share yung ginagawa mo kapag nabuburan ka ng stencil o ano yung dapat gawin para hindi ka maburan ng stencil. Para nang sa ganun makakuha ng idea o diskarte yung mga iba na mga kapatid sa industriya. Dahil alam naman natin at alam nyo rin naman na kanya-kanya talaga tayo ng diskarte pagdating sa pagtatato. Kasi alam naman natin na mas madaling gawin talaga kung saan tayo nadadalian gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. Ano daw? Basta't alam mong komportable ka naman sa ginagawa mong diskarte, okay lang naman yan kahit hindi mo nagayahin yung diskarte ng iba. Dahil magkakaiba kasi talaga tayo ng data o diskarte sa pagtatato. Kaya mainam na din na pag-aralan mo na lang din kung saan ka komportable o kung ano yung madaling diskarte na para hindi ka mahirapan sa gusto mong gawin o sa ginagawa mong design. Ayun na rin pala, halos patapos na rin pala tayo. Lalagay na nga lang din tayo ng white ink o highlights para umangat lalo yung mismong design na ipapatato ni ma'am. Ayun na rin pala, tapos na rin pala tayo. Yan na pala yung ginawa nating tattoo kay ma'am. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice!